Patuloy ang pamamayagpag ng whole of nation approach ng pamahalaan sa pagresolba sa armadong pakikibakan ng mga rebeldeng grupo. Dahil dyan, idiniklara na bilang insurgency-free ang Zamboanga Peninsula. Matatandaan na dahil sa binuong NTF-ELCAC noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagresulta ito ngayon sa libo-libong pagsuko ng mga rebelde sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Si Arman Fruzuelo, magbabalita. Sa panahon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ang nagbago gamit ang prinsipyong kamay na bakal. Naipadama ng Duterte administration sa mga Pilipino ang pagiging ligtas mula sa mga mapagsamantala. Sa Duterte administration din na ihatid sa ating mga kababayan na nakatira sa mga liblib na lugar ang mga serbisyo ng gobyerno. At dahil dito, libo-libong rebeldeng New People's Army, mga masa, mga taga-suporta ng makakaliwang grupo ang nagbalik loob sa pamahalaan. Mula noong taong 2019, sinimula ng gobyerno na magsagawa ng operasyon at ihatid ang serbisyo sa mga liblib na lugar sa Zamboanga Peninsula sa paglalayong tuldukan ang karahasan ng salot at komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Ilang taon nang lumipas ay nagbunga ang sama-samang pagsisikap ng Philippine Army, Philippine National Police, Coast Guard, mga provincial, city, municipal, barangay task forces on ending local communist armed conflict at ang pakikipagtulungan ng komunidad. Ito lang kamakailan ay dineklara ang Zamboanga Peninsula bilang isang insurgency-free. Ibig sabihin, wala nang namamataan na presensya ng komunistang teroristang grupo sa nasabing lalawigan. Ang nabanggit na deklarasyon ay ginawa kasabay ng 4th quarter regular meeting ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict or JRTF-ELCAC Region 9 na ginanap sa Dipolog City. Tampok sa nasabing makasaysayang tagumpay ang pagkabuwag ng komunistang teroristang grupo na Western Mindanao Regional Party Committee o WMRPC ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Kasamang nabuwag ay ang 7 guerrilla front o Communist Terrorist Group or CTG at 3 regional CTG units na nagresulta sa 0 CTG affected na mga barangay at 0 na aktibong CTG members sa buong rehiyon. Kaugnay nito, inihayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC na nananatiling bangungot para sa mga rebeldeng grupo ang ginagawang whole of the nation approach ng pamahalaan. Sa isang panayam, sinabi ni Undersecretary Ernesto Torres Jr., Executive Director ng NTF-ELCAC Secretariat, na dahil sa tagumpay na nakamit ng ahensya, sinisikap ng mga natitirang miyembro ng makakaliwang grupo na buwagin ng NTF-ELCAC. Dagdag pa nito, pagmula na mabuo ang NTF-ELCAC, marami na itong naipatayong infrastruktura at naihatid ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan na nakatira sa mga liblib na lugar. Ang ahensyang ito ng gobyerno ay nagkaroon ng mga kontribusyon sa aspeto ng seguridad, kaunlaran at kapayapaan sa mga komunidad na matagal nang apektado ng mga kaguluhan dulot ng armadong pakikibaka ng rebeldeng grupo. Matatandaan na Disyembre taong 2018 nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagnanais na matapos na ang armadong pakikibaka at makamit ang matagal nang inaasam na kapayapaan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Arman Fruzuelo, SMNA News.